Ito pala ang mangyayari. Yung mga investigasyong ginawa ng COMELEC tungkol sa 75 milyong donasyon tinanggap ni Senador Marcoleta ang gagamiting ebidensya ng ombudsman sa isyu ng plunder kasi corruption yun. Sa COMELEC ay nalinis na ang pangalan ni Marcoleta dahil nung tanggapin daw po yung 75 million, hindi pa siya kandidato, kakandidato pa lang. Hindi pala sakop ng COMELEC kapag hindi pa kandidato pag tumanggap ng donasyon. Pero dahil congressman siya, si Marcoleta ng panahong yon, nang tumanggap ng 75 million, yun ang magiging basihan. Kaya kahit na private money o galing sa kahit siyang galing ang perang yan, pero dahil government official yung tumanggap ng pera, ay pasok ang corruption issue. Ito po yung ibang paliwanag, dagdag na paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia tungkol dito sa galaw na ito ng COMELEC sa tulong na kanyang gagawin sa Office of the Ombudsman. At mukha nga po yung nandun sa nabasa natin na sinasabi ng opisina ng Ombudsman, mukhang yun po ay mga kinuha din doon sa Declaration of Fact ng Commission on Election. So, at least po, kahit paano, yun po yung ugnayan lang o pakikipagtulungan lang na pwedeng maibigay ni Commission on Election. Ang hindi ko po maintindihan, Chairman, kaya po kita minisis din kagabi, paano nauwi po sa plunder? Hindi ko mag-gets yun eh. Paano siya naging plunder yung 75 million peso na donation? May idea po ba kayo? Sir Alvin, alam niyo po, yan ay isang bagay na maaaring maging depensa ng inaakusahan. Siyempre, kapag sinabi bang plunder, para lang naunawaan ng mga kababayan natin, ay kalimitan po kasi pagka sinabing plunder, dapat may public fund na involved. Kapag ka po ba private fund, ay pwede rin ang issue ng plunder. Naku, mas nakakaalam po talaga dyan, Sir Alvin, ay ang opisina ng Ombudsman o yung mga prosecutorial arm ng ating pamahalaan. Ako po, maaari may mga re-recall tayo ng mga nangyari na nakasuhan ng plunder kahit na private na fund ang involved. Pero siyempre, again, mahirap natin i-preempt dahil sigurado po tayo yung akusado kasama yan sa mga magiging depensa na hindi dapat kasuhan ng plunder dahil wala namang involved na public fund. Yun yung magiging debate dyan. Pero siyempre, parte na yan ang gagawin ng Defense Council. Ganoon naman talaga eh. Ang prosecutor gagawin yung kanilang nakikita at nalalaman, aayon sa batas. Yun namang Defense Council pagdating ng labanan sa korte ay yung kanilang issue kung paano hindi papasok sa plunder. Ayan. Ang amount pasok sa plunder kasi 50 million lang ang pasok sa plunder law. Kaya lang, yun nga ho ang debate. Pwede bang plunder ang kaso ni Senador Marcoleta ay ito ay private money. Yung 30 milyon ay galing kay Mike Defensor. At yun naman hong 45 million, kasi 75 yan, ay galing sa private pa rin. Yun ang aalamin ngayon. Yung bang mga nag-donate kay Congressman Marcoleta noong panahon yun, 2025 before election, ay siguradong private money. Okay? At yun naman pong mga nag-donate, kaya kasama rin sa mga imbestigan at pwedeng kasuhan, bakit sila nag-donate? Anong kapalit? Kung ma-justify nilang voluntaring bigay yun, walang anumang kapalit, eh siguro walang magiging pananagutan. Pero kung merong kapalit yun, pagka siya nanalong senador, ayun ho magiging problema ng mga donor. Kasi ang pagdodonate host ng pera sa mga kandidato, political party, kailangan din ho yan ay malinaw kung para saan. At dito sa Pilipinas, naging normal na yon. Pag ikaw ay nag-donate sa politiko at nanalo, mayroon yung kapalit pag napwesto. Mayroong pabor na makukuha. Maaaring paboran. Kaya nga ho sa ibang bansa, sa mayamang bansa katulad sa Amerika, yung ganyan may limit eh. Naalala niyo yung kaso ni Mark Jimenez, kaibigan ko pa naman yun, dating congressman ng 6th District ng Manila. Nakulong sa Amerika yan dahil sobra yung kanyang donation na ibinigay kay Harry Clinton noon na tumatakbong senador. Pero walang nagawa si Harry Clinton na siya ipagtanggol dahil naging positibo sa investigasyon ng Amerika. Sumobra yung donasyon nung nasa kabilang buhay na si Mark Jimenez kaya siya nakulong sa Amerika ng ilang taon, di ba? Congressman dito, kinuha dito ng FBI, dinala. So dito sa atin, walang ganon. Kahit sobra-sobra ang donation, nalulusutan pa nila. Kahit nga tumanggap ng donation, nalulusutan pa rin. Maraming technical and legal na pamaraan. Dito, iba ng issue ito kasi ombudsman ito.
Bahala na ang ombudsman kung paano nila i-justify yung naunang sinabi nila na posibleng plunder ang kanilang ipapile na kaso laban kay Senador Marcoleta sa issue nga ng 75 million donation. Ang COMELEC naman, tumutulong lang sila sa pagbibigay ng kanilang findings at investigasyon sa issue ng kailang obligasyon at karapatan limitado sa pag-iimbestiga sa SOSE, Statement of Contribution, sa lahat ng kandidato na talo o nanalo. Ayun, mukhang doon kumuha ng idea ang ombudsman dahil inamin ni Marcoleta na siya ay mayroong dinasyong tinanggap pero hindi niya idiniklara, wala sa SOSE, dahil yun daw ang pakiusap ng mga donor. Naku, tingnan natin. Good luck sa inyo pare-pareho. Good luck sa ombudsman kung paano ma-justify ang kaso. Good luck kay Senador Marcoleta kung paano naman niya harapin itong mga akusasyong ito. Ha? Kung hindi pasok sa plunder, ay korupsyon. Kasi siya ay congressman nun. Lahat ng government official, elected, appointed, career, o kahit na simpleng empleyado ng gobyerno, pag tumanggap, korupsyon yun. Ang tumanggap at saka nagbigay, magkasama yang may pananagutan sa korupsyon. So kung hindi man plunder, may corruption issue pa rin. Ganun po ang dating. Hindi naman pwedeng kung hindi ma-justify yung plunder, wala na yon. Aba, umamin siya na tumanggap At umamin din siyang hindi niya idineklara sa COMELEC kasi yun daw ang pakiusap ng donor. Kayo naman mag-defensor tsaka yung dalawa pa. Nagbigay kayo ng tulong sa politiko tapos ayaw yung magpa-identify. Ngayon, na-identify na, naging controversial pa, edi damay-damay na naman kayo. Naku, mahirap din pala yung nagbibigay ng pera, no? Para bang magbigay na lang tayo ng pera sa hindi politiko para hindi ka maimbestigahan. Pag politiko pala at hindi nagsabi ng totoo sa COMELEC, naku, bandang huli may pananagutan ka. Nagmagandang loob ka na, tumulong ka na, meron pa rin palang pananagutan. Pag politiko o political party. Tulungan na lang natin yung mga hindi kandidato. Tulungan na lang natin yung mga mahirap na talagang nangangailangan. At walang kapalit sa ating pagtulong. Pag politiko, pinagdududahang may kapalit. Pag politiko at hindi nagsabi ng totoo ang politiko, hindi nagdeklara, kasama kang pananagutin ng batas, ng COMELEC at saka ng ombudsman. Wow! Wow talaga. Mahirap din pala ang galante. Mahirap din pala ang hindi nagsasabi ng totoo. Sa bagay, pag hindi ka nagsabi ng totoo, hahabulin ka talaga. Kasi mandatory yan under election code or election law na mag-declare ka sa loob ng 30 araw after election ng donasyon o nagastos mong sa pera, election. Nanalo ka o natalo, mag-donate ka. Kasi kung hindi, ground yan for disqualification. Pag ikaw ay tumakbo pa uli at kung nakapwesto, pwede ka rin ma-disqualify pag hindi ka nag-declare. Yun po yung batas Ngayon, COMELEC na ang nagsasabi, tapos na sila. Pero sa ombudsman, nag-uumpisa pa lang. Kaya lang, criminal case yan. Corruption issue. Wow! Kaya ulitin ko, good luck sa inyong lahat. Please like and share, subscribe, and follow.